So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, takot na takot po talaga ngayon si Marcoleta. Oo. Kasi, bistado po siya talaga ngayon na ito pala si Orly Gutesa, pumasok ng Senado nung hearing. Ang nangyari pala, pinasundo pala ito sa pintuan. Bukod sa pinasundo sa pintuan ng Senado, dinala pa ito sa opisina ni Marcoleta. Di ba? Bago siya pumunta doon sa mismong hearing, ha? So, nangyari pala mga kababayan, si Gutesa pumunta ng Senado, sa pinto, may sumalubong, staff ni Marcoleta, tapos, dire-diretso sila sa opisina ni Marcoleta. And then, doon na po siya, no, nung pinatawag na po siya, kasi hindi pwede si Marcoleta, kasi in the first place, nasa hearing si Marcoleta. No? And then, bigla na lang pong dumating si Gutesa. Dala-dala na po yung affidavit. Ngayon, ang kailangan natin malaman dito, pagpasok ba ni Gutesa, may dala ba siyang affidavit? Baka mamaya affidavit galing pa. Baka dito na ano, kasi ang point natin dito mga kababayan, lalo po lumalaki po yung question natin dito kung bakit nga po dumaan muna si Gutesa dun po sa opisina ni Marcoleta. Ano isipin natin? Da posible na yung affidavit dun pa galing sa opisina ni Marcoleta. Or, baka dun na nagkabayaran. Parang ito, tinan nyo to Ano ba yun? Ito. So, sabi dito, no? Yung una kasi, humihingi ng tulong si Lacson kay Marcoleta. Kasi tandaan po natin, no, sa November 14, meron pong Blue Ribbon Hearing Committee. Meron ulit na hearing sa Blue Ribbon Committee. Siyempre, kailangan na nandun si Gutesa. Kaya nga sabi ko mga kababayan kapag si Gutesa po, wala po siyang ibang pwedeng puntahan. Kapag pumunta siya, mabibisto po siyang nagsisinungaling. Kasi cross-examine siya doon. Pag di siya pumunta, di lalo tayong isipin na masinungaling. Kasi di siya pumunta, di ba? Ngayon, nasabi nga po ni Ping Lacson, dahil nga po sa November 14, meron nga pong hearing sa Blue Ribbon Committee, humingi po siya ng tulong kay Marcoleta. Sabi dito, yung mukha ni Gutesa, parang sarap batukan. Okay. Senator Rodante Marcoleta, surprise witness at the flood control probe, Orly Gutesa could not be found at his registered home address. Sabi ni Ping Lacson, kita mo, di ba? Pinuntahan pa ni Ping Lacson yung bahay. Pero walang Gutesa po na nandun. Lacson explained that should he be re-elected, di ba, chair of the Senate Blue Ribbon Committee, Gutesa will be subpoena once the hearing resume. Patay ka dito. Mawawanted ka dito, Gutesa. Anong magagawa ni Marcoleta dito? Di ba? Okay, so the Manila Regional Trial Court may be also tapped to search for Gutesa, who once worked as representative sa Lico Security Aid. Okay? So, ngayon mga babayan, tinan mo ano nangyari dito, no? Kay Gutesa. Puta na makakasuhan pa. Wala na nga pera, makakasuhan pa. Okay. Sige. Sampina. Pag-usapan natin yung Sampina. Mangyayari dito na kapag pinagsampina nga po ito si Gutesa, ang mangyayari dito, isa pa. Isang Sampina. Kasunod na ito, arrest warrant. Magiging wanted ka dito, Gutesa. Pag hindi ka pumunta sa Sampina mo, magiging wanted ka. So, anong magagawa mo dito? Baka mamaya makakita na naman tayo ng ng sino ba yun? Yung peking yung peking witness din. Puta na. Middle? Sino ba yun? Sumisigaw-sigaw? Nung panahon ni Gloria? Puta, ano bang pangalan nun? Nakalimutan ko doon. Hanapin ko ulit. Middle apelido nun Middle witness. Philip Medel, no? Ay, hindi. Kaya ba yun? Basta yun. Ayaw, Medel. Diba yung Philip Medel? Philip Medel ata yun Philip Medel. Siya nga, Philip Medel nga, oo. Philip Medel, yung Kinida Blanca, oo. Diba? Yung una, sinasabi niya dito, yung kay Philip Medel, diba? Yung tinuturo niya dito, yung asawa ni Da Blanca na pumatay. Yun naman pala, napag-utusan din pala. Hindi, si Morales, makapal mukha nun, hindi naman binawi
Di ba hindi naman binawi yung kay ano eh, yung kay Nida Blanca eh, ay yung kay Morales eh. Yung kay Philip Vidal malupit. O di ba? Ang ending, binawi niya yung statement niya. Nautusan lang daw po siya. Ang ngayon alam niyo yung kung anong naging issue noon? Wala lang, para lang maging bida lang yung admin ni Gloria para sabihin na may ginagawa. Ayun lang yun eh. Philip Vidal pala yun, no? O patay na nga yun si Vidal, di ba? Patay na yan eh. Wala na, di ba? So baka mamaya makita tayo na parang Philip Vidal. No, napag-utusan lang ako. Walang yan. O hindi tahimik si Wigman. Hindi siya tahimik. May statement siya dito. Oh. So ngayon ito malupit. Oh, galing ito sa Brigada News FM Manila, no. Sabi dito, testigo si Gutesa dumaan muna raw sa opisina ni Marcoleta bago ito dumalo sa nakaraang flood control hearing ayon kay Lacson. O kita mo? O ngayon, nanginginig na po ngayon si Marcoleta kasi po, bistado po siya ni Ping Lacson. Puta na dumaan pala siya sa opisina nila ni Marcoleta. Bago po siya pumunta o tumuloy dun po sa hearing sa Senado. Oh. 'Di ba? O nga pala sa Adarmawanay din pala, nag-retract din pala 2019. O nga pala no, Adarmawanay din pala 2019 nag-retract din pala 'yon, 'di ba? Pag-utusan din daw. Oh, sinabi ni SP pro tempore Ping Lacson na batay sa CCTV, kita mo may CCTV footage sa Senado, dumaan muna raw sa opisina ni Senador Rodante Marcoleta si Orly Gutesa bago pa ito tuluyang bumaba sa session hall noong September 25 sa flood control project. Nasabi sa footage na 8:27 AM nakarating si Gutesa sa institusyon. So maaga pala siya dumating doon. So hindi pa nagsisimula yung hearing, nandun na pala si Gutesa. At nanatili muna ito sa opisina ni Marcoleta na hibigit kumulang ng 30 minuto bago bumaba sa gallery session hall kung saan naganap ang pagdinig. O, yan na, di ba? O. So ngayon, dahil sa bistado na nga po itong si Marcoleta, no, na ganun yung nangyari, todo deny po itong si Marcoleta. Tingnan nyo, hindi siya todo deny. Todo palusot. O, tingnan nyo ito, sabi ni Marcoleta. O, briefing muna bago lumabas. Ang sabi niya dito, saan na ba yun? Ito ata yun eh. Ito, sige. Kumuha ng CCTV si Senator Lacson para makita niya na kung sino sumundo kay Gutesa. Sa CCTV po ng Senate. Eh sabi ko, ako naman, anticipating that he might come. So sabi ko doon sa staff ko, pakitingnan mo itong taong ito, baka sakaling dumating kasi nangako siya na darating. So umamin. Wala siyang ibang choice eh. Diba? Wala siyang ibang choice. So aamin na lang siya. Alam na namang hindi niya aminin yun. CCTV na yun. Puta ka pala Marcoleta eh. Ganun pala. Di ba si Marcoleta sinungaling? Pero pag nahuhuli pala ng CCTV, umaamin. O in the first place talaga, kahit naman sinong tao, aamin talaga yon. O kasi, wala lang naman sabihin niyang AI. Ano yung video AI? Oh. So sabi ko doon sa staff ko, pakitingnan mo itong taong ito, baka sakaling dumating kasi nangako siya na darating. But I'm not sure kung darating o hindi. So binigay ko yung pangalan. Itong ilan to. Hindi ako sure kung darating siya o hindi. Ulol. Lang yan to. So na-establish nila sa CCTV, one of my staff fetched him from the guards area at pumunta sa Senate ito, di ba? Sa Senate. So, Ngayon, bago sa pintuan ng Senate. ano? Sa pintuan, Sa pintuan kasi pagpasok, doon pa lang sa guard, kasi maraming pirmahan. pirmahan. You have So, to check in eh. para lang makapasok siya ng mabilis, kasi sabi ko, before 9 o'clock nandun ka na. Question is, Wala, no? Akala ni Marcoleta kaya si Ping. Hindi mo talaga kakayanin ng isang tao kung sinungaling ka. Alam nyo, di ba? Wala namang problema yan eh. Kung inunahan sana ni Marcoleta eh. Ang problema kasi kung di pa nabisto, hindi pa aamin. Oh. maraming Pirmahan. pirmahan. You have So, to check in eh. para lang makapasok siya ng mabilis, kasi sabi ko, before 9 o'clock nandun ka na. Question is,
So, hindi siya surprise. Di ba? Hindi siya surprise witness kasi inaasahan mo na siya. Ang sinurprise mo dito, yung committee ni Lacson. Di ba? Oh. Bakit naman si Senator Lacson, kung totoo yun kung totoo na merong CCTV, ba't kinakailangan niyang kumuha ng CCTV and spy on us? Is this the work of a senator? O, kita mo? Balita ko. Kita mo? Kita mo? Manilin lang po talaga ito. Manilin lang po talaga ito. Tingnan mo ha. Sabi ni Marcoleta, o kung totoo man yun, na kumuha ng CCTV footage si Lacson, trabaho ba ng senador yun? Oo. Trabaho ng senador yun. Especially kung ikaw yung chairman ng Blue Ribbon Committee na binaboy po yung hearing. Trabaho niya yun. Anong klaseng tanong yan, Marcoleta? Di ba? Ano to, pa-victim? Puta, pagkatapos mo babuyin yung Blue Ribbon Hearing Committee, pagkatapos mo iliko, pagkatapos mo linlangin, ngayon mapapabiktim ka sa amin? Tignan niya, sabi niya, trabaho ba ng isang senador ang maghalongkat ng CCTV footage? Oo. Oo, trabaho ng senador yun, lalong-lalo na kung merong aligasyon na binababoy po yung hearing ng Senado. Anong klase yan, Marcoleta? Ano ba? So, anong feeling mo dito? Inaapi ka? Ay, Diyos ko. Pa-victim na to eh. Kita mo, di ba? Oh. Alam niyo mga kababayan, anong implication nito? Alam niyo kung anong implication nito mga kababayan? Napakalaking question nito mga streetwise. In the first place, ito baka pag merong ganyan mga hearing mga kababayan, especially kung investigation po ito, binebetting po yan. Bago po iharap po yan sa Senado, binebetting po yan. Di ba? Malamang alam niyo yan eh. Di ba? Ganyan po yung ginagawa sa Quadcom. Di ba? Sa Quadcom dati mga kababayan, nung kay Martin Romualdez nga nun, bago iharap yung mga testigo, di ba kinakausap mo na yan, ano bang pwede mong sabihin sa amin? Ano hindi mo pwedeng sabihin? Di ba? Ano yung mga titingnan nila yan, yung statement. At yung nagdi-decide ng mga ka-streetwise, buong committee. Tama, di ba? Ngayon, ang ginawa po kasi ni Marcoleta, pambabastos po yun. Kasi in the first place, hindi po dumaan sa vetting itong si vetting. Hindi po dumaan sa vetting itong si Gutesa. Bigla niya na lang itong hinarap po sa Senado. Dapat po ang magdi-decide po dyan buong committee, hindi lang si Marcoleta. Doon pa lang pambabastos na po yun. At pangalawa mga babayan, hinarap nila yan si Gutesa ng puro kasinungalingan yung mga sinasabi. So ngayon, nababoy po yung Senate hearing. Imbis po na katotohanan at investigasyon po yung makikita natin na nangyari dito, naging chismis na po. Dahil kay Marcoleta. Ngayon, biglang magtatanong si Marcoleta na, trabaho ba ng senador yun? Oo. Trabaho ng senador yun. Trabaho ng senador na tumingin sa CCTV kasi binaboy mo yung hearing. Ano yan to, no? Parang kung makatanong, well, kung iba nalilindlang mo, tayo dito hindi. Di ba? Oh. Sabi dito, continue natin, no? Meron pa yun dito eh. Hindi, ito. Sige. Tayo mga kababayan, maniniwala po tayo sa statement ni Gutesa. O baka sabihin nyo, bias tayo. Tayo po, hindi. Tayo dito, di ba? Sinasabi naman natin dito na kung may ebidensya po laban kay Martin, maniniwala tayo. Di ba? Ano bang laman po ng statement ni Gutesa? Hindi po sa hindi natin gusto yung statement ni Gutesa. Bulok po talaga yung statement ni Gutesa. Illogical po yung statement ni Gutesa. Puta, saan ka nakakita? Ito, ulit ako dito eh, no? Alam niyo, tanga lang talaga maniniwala kay Gutesa eh, in the first place. Tanga lang po talaga maniniwala kay Gutesa kasi tingnan ninyo Puta,
Sa 1,000,000 ng kababayan, 1 kilong pera po yun eh. Oh. Ang kailangan po ni Gutesa, 3 van. 3 van ng pera para mabuo niya yung ilang magkano yan? Yung pera na yun. 3 van. Ngayon, hindi ba magtataka dito yung security ng Forbes Park? Na may papasok ng pera sa loob ng Forbes Park, wala namang bangko sa loob. Puta, logbook nga, wala eh. Walang logbook. Walang CCTV. Oh. Ano yun? And by the way, walang nagko-collaborate doon po sa kwento ni Gutesa. Walang ibang nagko-collaborate na kwento. Malabo nun, men. O yung bahay pa na pinuntahan ni Gutesa, inaayos pa. Yung bahay daw ni Martin. Ayun nga, pakisagot nga nun, di ba? O niniwala ba kayo doon? Sinong pupuntahan mo doon sa bahay na bulok na ginagawa pa lang? Mga construction worker? Sus ko. Hindi yun ang point eh, di ba? Parang tanga-tanga nyo naman pag naniniwala kayo sa statement ni Gutesa. At syempre, walang ibang statement o dokumento na nagpapatibay doon pa sa kwento ni Gutesa. Di ba? Hindi po katulad ng kwento ni Bryce. May nagpapatibay doon. Dokumentado yun. O dokumentado yun from di ba? From GAA. O. Ako maniniwala ako eh. Kung hindi pantanga yung statement eh. O so ngayon, ito si Lacson mukhang pikon na. O, sabi ni Lacson, Lacson calls out lie on Gutesa's supposed custody under Marines. O, di ba? Ito galing to sa website mismo ni Ping Lacson. Pikon na si Lacson eh. Oh. Also, Lacson said review of the Senate CCTV footage showed Gutesa arrive at the Senate at 8:27 a.m. So, ito yung binabasa ko kanina. So, ito na nga yun eh. Di ba? Gutesa had claimed that he delivered suitcase of cash at the homes of Representative Saldico and former Speaker Martin Romualdez. Denied the allegation. So, ako dito, di ba? So, ngayon, ito pa yung malupit, di ba? Yung mismong promotor, ako naniniwala ako dito ng promotor dito, bukod kay Marcoleta, itong si Defensor. Tingnan nyo to Gutesa, sir. Okay. Right after, nung nagginagawa yung affidavit niya, ang isa doon sa mga pinalagay namin, pinalagay ko sa kanya is, humingi ka na ng witness protection program. So, nandun. Nung minention niya sa Senate, sabi niya, humingi ko ng witness protection program, mapailalim dito sa programang to. Nung hapon, nanonood ako sa kanya, ang sinabi na niya, wag na po. Ayaw na niya. Ayaw ko na. Tapos sabi, ayaw mo ba kahit Senate custody? Wag na po, ayaw ko na makadistorbo. Isa pa to. Bakit nung pinapapunta si Gutesa sa DOJ, ba't hindi siya pumunta? Isa pa yun eh. Kasi doon po siya doon siya ma-interrogate eh. Oh. Ang feeling ko that time, siguro kausap niya na yung mga kasama niya sa Marines. Mula doon sa Senado, dumiretso na sa Marine compound. So next na chinek ko, kamusta na siya? Asa na siya? Nandun na daw. Hindi ko siya nakakausap direkta. Nalaman ko yung pamilya naman, in fairness to the Marines, kinupkup ka agad. But eventually, I think, inayos din. Grabe po sinungaling talaga ni Defensor, no? Di ba? Expert po magsinungaling si Defensor. Tuloy-tuloy yung magsinungaling eh. Tuloy-tuloy yung kwento niya eh. Wala man na pag-iisip eh. Talagang natural na natural. Lumalabas sa bunganga niya yung pagsisinungaling. Grabe, no? Na siguro, para hindi ma-endanger din yung family, inilayo kay Gutesa na itinago din nila. Ang Marines ang nagtago sa pamilya. Yes. Okay? Yes. At hiniwalay kay Sergeant Gutesa. Hanggang ngayon nandun pa siya. Saan? Sa Philippine Marine Compound, sa Bonifacio. Is that so, sir? Yeah. Okay. And then, several days ago, may tumawag na kaibigan sa media. Sabi niya, sir, totoo bang inambush si Gutesa? So, ako naman nabigla, tinawagan ko. Sabi ko, ano to? Sabi Sino niya, pong tinawagan niyo? Si Gutesa? yung media. Sabi ko, saan ang galing to? Then he mentioned a governor's name. Galing kay governor ganito po. So medyo nag-ano na ako na hindi to fake news or walang pinanggagalingan na parang nagchichismis lang. So immediately, tinawagan ko yung contact ko sa kanya, paki-check naman. So chinek naman niya, siguro after 1-2 hours tumawag. Sabi niya,
Sek, walang problema, safe siya, pero totoo. Galing magkwento talaga eh, no? Ang galing magkwento, no? Alam niyo yung ganyang klase? Ano, tama nga, no? Pathological liar tawag dyan eh. Alam mo yung ano, yung habang papunta ka pa lang, di ba, papunta ka pa lang doon sa interview mo, naka-set up na sa yung sasabihin mo kasi sinungalingan. Ganyan po nangyari dito, no? Talaga pathological liar po talaga. Parang si Mangusin lang din. Oh. Ayun na po, Brian McCarthy. Thank you po yung sa yung pakulay, no? $50. Salamat po dyan. Thank you po, no? Yeah. Alam naman po natin na itong si Defensor, makagloria po ito. Di ba? Makagloria po yan, kaya sinungaling eh. Oh, malinaw na plan. Oh, malinaw na planadong sinungaling. Oo. Kasi ganun yun eh. Alam mo no, sobrang galing po talaga ni Defensor. Kung on the spot na buo niya yung kwento na yan. Ang galing niya mismo. Ibig sabihin nun, sanay na sanay siya magsinungaling. Dalawa yan eh. O di ba? Di ba? Kunwari ako si Defensor. Ay puta, papunta akong Billionaire News Channel. Oh, magsisinungaling ako, pag-isipan ko na yan. Kung ano sasabihin ko. Para pulido, di ba? Eh, yun nga lang, no? Eh, dito parang ano talaga, no? No? Talagang automatic eh, no? Dire-diretso yung sinungaling niya eh. Galing eh. May nahuli ang Marines na umaaligid sa kanya. Hindi namin alam kung ambush, hindi namin alam kung stakeout. Okay, tama, ginamit na naman yung Marines. So, sabi naman po ni, sinungaling talaga to, no? Sabi ni Defensor, sabi daw ng Marines, may nahuli daw sila. Putang na, anong huliin mo nga dyan? Sabi na nga ng Marines, wala sa kanila. Anong huliin nila doon? Walang yan na yan. Sabi ng Marines, may nahuli daw sila. Oh. Anong may nahuli? Eh, sabi nga ng Marines, wala sa kanila. Oh. Ay lang po ako kay Ma'am Melta. Thank you po, no? Yan, sunod-sunod na ipalipad natin. Thank you. Salamat po, no? Siyempre, as usual, ang bintang dito, si Martin. Sigurado naman yun, di ba? Bulok eh, no? Style bulok ng... Yan ko dito. Sabi mo dito. Oh, yan pala, tapos na pala. So yun mga kababayan, no. So kayo po, no. Ay, thank you po, ma'am, ano, thank you po, no. Thank you po. Ma'am Melita ba? Malabo mata ko eh. So thank you mga kababayan, no. At diyan po sa ano, ako nalito na ako. So yun po mga streetwise, no. So kayo po, no. Ano masabi niyo nga po dito sa ano eh, sa ginagawang kasinungalingan nga po ni Mike Defensor at ni Marcoleta. Yun yung sinasabi nga natin mga kababayan. Yung kwento po kasi ni Gutesa, kaya nasabi natin sinungaling, wala naman kasi ibang napapatunay dun po sa kanyang kwento, kundi sarili niya lang po. Hindi po ito nagko-collaborate po sa ibang mga kwento or statement ng ibang mga akusado. Pero yung malinaw po na may collaboration dito, yung pagsisinungaling ni Marcoleta at saka ni Defensor. Mukhang nandun po yung collaboration na hinahanap natin sa pagsisinungaling ng dalawang hayop na yan, di ba? So, ayan na. So, kayo ba? Hindi, actually, no, hindi ko talaga makuha, no, kung bakit may naniniwala kay Gutesa. Dalawa lang yan, eh. Yung taong naniniwala kay Gutesa, posibleng gusto lang talaga nilang tanggalin si Presidente Bongbong Marcos o DDS sila, o kaya pangalawa, tanga talaga sila. Alin lang sa dalawa yon. Wala pong isang matalinong tao, wala po sa isang tao nag-iisip pag gumagamit ng common sense ang maniniwala po kay Gutesa. Sobrang illogical. Pero lang, sa mga susunod na hearing, kung lalabas po siya at meron siyang mga bagong ebidensya, yun, maniniwala tayo doon. Di ba? So yun mga kababayan, so po, kayo po, doon po masabi nyo nga po dito sa pagsisinungaling nga po ni Marcoleta at doon po sa CCTV na nakatakot niya na nakita ni Ping Lacson. Okay? Pero sa comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, hindi makalabisan, pa-share na po ng video po na to. Okay? So next topic tayo. Ito, ano to, maintriga tong topic na to.